Good morning mga kabundat. May napanood ako na video na sabi daw, ang diploma hindi nagagamit sa negosyo. Oo, hindi totoo yan, hindi nagagamit talaga sa negosyo. Pero based on experience, kasi ako nagnenegosyo na rin ako, di ba? Nagnenegosyo na ako konti-konti. Kahit na palpak. Pero I tried my best. Yeah. Talagang kasi pag once na kasi diploma talaga hindi eh. Pero pag yung natutunan mo, like for instance, pag kwenta mo kung paano ka mag-pricing, di ba? Alangan yung butikaw lang. Di ba? Talaga, kailangan mong kwentahin kung magkano yung gustong kikitain mo. Kasi by percentage yun eh. At saka yan, natutunan ko rin yan dati. Kasi nga dati, kahit na marunong ka mag-compute. Pero, like, instance, kung hindi mo alam kung ilang percentage dapat yung required. Like, for instance, sa restaurant. O kagaya sa Pilipinas. Ilan ba dapat ang net profit mo in order for you to be, yung pasok sa industry. Kasi may sinasabi sila na hindi ka pasok sa industry kung hindi ka anong tawag nito, hindi ka umabot ng 10% na net profit. So, paano? Marunong ka bang gumawa ng profit and loss kung hindi ka nakapag-aral or wala kang diploma? Oh. Don't tell me ano pa rin yan siya, anong tawag nito, diskarte. Diskartehan mo yung profit and loss mo kasi maingon mo nga hindi pa rin talaga ang diploma. Meron akong kaibigan, alam mo kung magkano yung nakuha niya sa insurance ng asawa niya. 401 yata or insure, I don't know. Almost 300,000 dollars. Nagnegosyo siya. In 2 years, bangkarote. Anong sabi niya sa akin? At least nakapagnegosyo ako. At least nga napagnegosyo ka. Ano nangyari doon sa may na-invest ka ba sa 250,000 dollars? Ninegosyo mo, nalugi ka lang. Kasi nga, nag-hire ka ng manager. So, hindi talaga, kung sasabihin ng iba na, umasenso ako, diskarte lang ganito. Kung siguro kung hindi ka nakapag-aral kahit konti, ang sinabi is, know-how ka. Hindi ka marunong magbasa. Paano ka di kailangan mo pa rin mag-aral kahit hindi ka nakagraduate. Di ba? Importante pa rin ang pag-aaral. Kaya huwag niyo sabihin na hindi. Kasi, Diyos ko, ewan ko na lang. Basta ako, tuyo na lang ang ulam ko. Basta ayun lang ang masasabi ko. Ang pag-aaral, pa rin. Importante. Kasi ang importante doon, mayroon kang magbasa. Kung hindi ka nakapag-aral, hindi ka marunong magbasa. Ngayon, pag magnegosyo ka, may kontrata kang pipirmahan. Paano pipirmahan kung hindi ka marunong magsulat, hindi ka nakapag-aral? Mark. Kaya imposible na hindi kayo kailangan ng pag-aaral. Ewan ko. Bahala na kayo.